What's up sa inyo mga kahataw? Kung napapansin nyo, wala akong rides at mga ganap. At paulit-ulit na rin mga ina-upload kong mga videos. Dahil naghahanda na ako sa panganganak ng aking misis. August 28, alas 6 ng umaga. Naka-scheduled CS yung asawa ko sa ospital. Kaya ito, naganda na ako ng mga kailangan dalhin sa ospital. Katulad ng maternity pads, adult diaper, napkin, files, at mga damit. Papasok pa lang ng pakang bagong enter ng mga panahong ito. Kaya swerte pa rin kahit papano, hindi kami pinahirapan umalis. At dumating na kami dito sa hospital at pinadiretso na kami sa emergency room. Niligyan na rin siya ng suwero at minonitor na rin ang blood pressure. Alas 9 na ng umaga, wala pa siyang kain at tubig simula pa agabi ng alas 12. Dumating na rin at the same time yung doktor at nilipat na siya dito sa labor room. Ito na yung umpisa ng paghihirap ng mga mami na cesarean delivery. Actually, first time niya lang ma-CS dahil normal delivery siya sa dalawang anak namin. Kaya naman siya naka-scheduled C-section delivery dahil mataas ang kanyang blood pressure. Nag-start kasi tumaas yung BP niya noong 30 weeks niyang pagbubuntis. Kaya sinabi ng doktor na pagdating ng 37 weeks ay isi-CS na siya due to pre-eclampsia para siguradong safe sila mami at baby. Kaya kung napapansin nyo, paikot-ikot out, hindi mapakali dito sa labas ng delivery room. Kaya ito, naging successful na ang panganganak ni Mrs. Well, baby ang bata nung lumabas. So, pinakita na sa akin ng gender, babae ulit. Akala ko kasi makakalalaki na ako. Yun, binigyan ako ng 3 Maria. Babaero kasi ako eh. Sarot. Anyway, sobrang thankful ako kasi sobrang blessing tong batang to. So dito, nagprepare na ako ng higaan ni Mrs. Naglatag ako ng maternity pad. Naganda na rin ako ng kailangan ni baby. Nakaayos yan para hindi aligaga pagka tinawag ka ng nurse. So nalipat na dito ang Mrs. ko sa ward. Hindi talaga bumaba ang BP niya after niya manganak. Nagwa 180 over 120 ang BP niya kaya talagang ending sumasakit ang ulo niya. Mahirap to para sa isang nanay. Kaya nakaanda na rin yung binder na isusuot niya para sa tahi niya. Kailangan niya rin to kasi para hindi bumukha yung tahi. Kaya sa pagkakataong to, napakinabangan din ako ng misis ko. Kaya sa magiging tatay dyan, akala nyo hindi biro ang ginagawa at sakripisyo ng inyong partner. Mapa-CS man o normal. Sa sitwasyon na to, hindi pa pwedeng kumain at uminom ng tubig yung misis ko hanggat hindi pa siya nakakautot. Totoo, tama ang narinig nyo. Kailangan niya makautot para maging malfunction ng kanyang bituka. Sobrang hirap nito. Biro mo, halos isang araw ka nang hindi nakakain at nakakainom ng tubig. Ito pa, isa sa pinakamahirap. Tinanggal na yung catheter niya. So, kailangan yan tumayo at pumunta sa CR para umihi. Buti na lang, nakabili ako nitong portable na bidet. Laking tulong nito sa lahat, lalo na kapag yung CR walang bidet, tapos nataikad doon siya makikilaki. Kaya alagaan niyo yung partner niyo sa pagkakataon na to, yung kailangan na kailangan kayo. Always in the go na rin si daddy kapag tinawag ng nurse. Buti na lang, ready na. Dito kasi sa eksena to, biglang naniko ang baby. Kasi sabi ng pedya, kapag high blood daw ang nagbuntis, ay naapektuhan din ng health ng baby. Nakakalungkot lang kasi akala ko, well, baby si baby kanina. Dito, naganda na rin ako ng mga files na kailangan ng ospital para pag may biglang requirement sa'yo, meron ka maibibigay. Kaya dito sa PhilHealth, inasikaso ko na rin kasi dependent ko silang lahat. Sa mga hindi nakakaalam, sobrang laking bagay nitong PhilHealth na to. Akala ko nga, kaltas lang na yan ng kaltas sa sahod ko, magagamit ko rin pala. So dito, inasikaso ko na rin yung birth certificate ni baby para madali mo na siya makuha pagkabalik mo. So ito na ang bayaran. Grabe, kay mami pa lang nagastos to pero para nang bumili ng brand new na motor. Kaya payo ko lang sa mga tatay, paghandaan nyo yung gastos. Kasi ako hindi handa eh. Sa sitwasyon na to, kailangan namin iwan si baby ng 7 days dahil naka-antibiotic siya. Nakaswero siya kasi mahina siya magdede. Kaya mas okay siya dito sa neonatal intensive care unit. Nakakalungkot lang kasi hindi namin siya kasama mauuwi. Kaya abangan nyo na lang sa part 2 ng pagsundo namin sa kanya.